So good day everyone. So ngayon naman ay sasagutin natin yung question na ganito. So ang tanong ay find the sum of the first 20 multiples of, let's say, 6. Okay. So, ang pinapahanap sa atin ay yung sum ng ng first 20. First 20 na multiples of 6. Okay. So, ayan. So, first 20, sum ng first 20 na multiples of 6. So, ang tanong dito ay, ano ba yung multiples? So, ayan. Okay, so when we say multiples, ito yung number kung saan ay kailangan meron siyang presence nung hinihinging number or yung given number. For example, 6. So, when we say multiples of 6, and from the word multiple, so pag minultiply mo siya dun, no? So, meron siyang portion dun na 6. So, magbigay tayo example. For example, dito, multiples of 6. Ano ba yung mga multiples of 6? So, obviously, that is 6. Bakit 6? Okay, kasi 'di ba pwede mo tong isulat as 6 times 1. So, may present siya ng 6. So, another term is 12. Okay, so bakit 12? Kasi pwede mo siyang isulat ng 6 times 2. Next term ay 18. Okay, so bakit 18? So same reason, no? Pwede mo siyang isulat ng 6 times 3. So kung makikita niyo yung pattern, okay? So isa pa para mas makita mo. So ang susunod dito is 24. Bakit? Kasi pwede mo siyang isulat ng 6 times 4. So kung papansin nyo, okay, lahat nung factors niya may 6. So, ayan. So, that can be considered as a multiples of 6. Okay. Pero ang tanong, kasi, first 20 yung kailangan. So, ang dami niyan kung iisa-isahin natin. No? So, paano natin siya sasagutan ng madali? Okay. Ang tinatanong is sum. Ganito siya. Okay. So, applying the formula. Okay. So, applying the formula ng S sub n. Okay. Is equals to n over 2 a sub 1 plus a sub n. Tignan natin kung ano yung mga parameters dito na kailangan nating hanapin. Okay, so yung n ba meron yung 20 kasi ang sabi first 20. So yan na yung n, yung 20. So okay na yung n, okay na yung n, okay. Yung a sub 1 okay na din kasi alam natin na ang first term natin na multiples of 6 ay 6. So ito na ngayon yung a sub 1, so okay na din. So ano na lang ang wala? Okay. So, ang wala na lang natin is yung a sub n. Bakit a sub n ano yung a sub n na kailangan natin? Bakit natin kailangan malaman yan? Kasi, di ba ang hinahanap natin is yung first 20 terms? So, hindi na natin nahanapin lahat isa-isa. Magpo-proceed na tayo directly dun sa a sub 20. Okay, so yun muna yung gagawin natin. So, ang una natin isa-solve yung a sub 20. Pero, alam natin na para ma-solve natin yung a sub 20, kailangan natin gamitin yung formula na a sub n is equals to a sub 1 plus quantity n minus 1d. Okay. So, alam na rin natin yung parameters niyan, no? So, ang tanong, ano na lang yung d? Kasi yun na lang yung walang value. Pero dito sa natin, sa given natin, sa example natin na given, makikita natin na kung multiples of 6 siya, obviously, ang common difference niya ay 6. So, di ba? 12 minus 6, 6. 18 minus 12, 6. 24 minus 18, 6. So, para masabi rin nating multiple lang isang number or series of numbers, yung common difference niya dapat is, yun nga, difference of 6. So, ibig sabihin, automatic na ang d natin ay equal na sa 6. Okay. So, pwede na nating isolve yung a sub 20. That is a sub 20 that is equal to a sub 1 which is 6 plus quantity 20 minus 1 times d which is 6. Okay. So, solve lang natin.
6 plus 20 minus 1, that is 19 times 6. Okay, so what is a sub 20? So 19 times 6, ilan? 19 times 6. Okay, that is 114. So 6 plus 114. So a sub 20 is equals to, okay, that is equal to 120. So pero hindi ito yung final answer natin. Kasi ang tinatanong sa atin is yung S sub n or S sub 20. Yan kasi yung tinatanong, yung first 20. So gagawin natin S sub 20, that is equal to 20 over 2. A sub 1, that is 6, plus ito na ngayon yung gagamitin mo, yung 120. Okay, so that is equal to 10 times 120, 6. Okay, so times 10, obviously S sub 20. Okay, so S sub 20 is equal to 1,260. Okay, so ito na ngayon yung ating final answer. Okay, so yun lang, that's it.